Pangulong BBM, tinawag ang China na nagpapalala ng tensyon sa West Philippine Sea. China, bumuelta. Pero bago yan ay huwag kakalimutang mag-like at subscribe sa ating channel para laging updated ka sa ganitong klaseng video. Kapwa naniniwala ang Pilipinas at Brunei ng mapayapang resolusyon ng susi sa anumang hidwaan ng mga bansa. Binigyang din ito ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. nang makausap niya si Sultan Hassan Al Bolkiah ng Brunei. Sa isang press briefing matapos ang kanyang state visit sa Brunei, sinabi ni Pangulong Marcos na isang anyo ng act of escalation ang banta ng China na hulihin ang mga tinuturing nilang trespassers sa West Philippine Sea. Nang tanungin tungkol sa 4 na buwang fishing ban ng China sa South China Sea na saklaw ang West Philippine Sea, sinabi ni Pangulong Marcos na ang hakbang na ito ay nagpapalawig sa claim ng China ng lahat ng ito ay kanilang teritoryo. Ang bagong patakaran na magbabantang hulihin ang ating mga mamamayan ay ibang usapan na. Ito ay isang eskalasyon ng sitwasyon, kaya't ito ay lubhang nakakabahala, sabi ng Pangulo. Bago tumulak patungong Singapore, inamin ni Pangulong Marcos na nababahala siya sa fishing ban ng China sa South China Sea na saklawang 200 nautical miles na Exclusive Economic Zone or EEZ ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Ayon sa kanya, walang bago sa fishing ban, ngunit ang pagbabanta na hulihin ng ating mga mamamayan ay ibang usapan na. Ito ay isang eskalasyon ng sitwasyon at talagang nakakabahala. Inanunsiyo ng China noong May 15 ang plano nilang hulihin ang mga trespassers sa kanilang teritoryo simula Hunyo. Samantala ay matatag na inihayag ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR na hindi nito kikilalanin ang unilateral na pagbabawal na ipinataw ng China. Planong ipatupad ng BFAR ang presensya nito at suportahan ang mga lokal na mangingisda sa West Philippine Sea at patuloy na isinusulong ang mga programa para mapataas ang produksyon ng isda. Binibigyang din ng BFAR na walang dapat makahadlang sa mga lehitimong aktibidad ng mga Pilipino sa mga karagatang ito dahil sakop ito ng teritorial na jurisdiksyon ng bansa. Nananatiling committed ang BFAR sa mga nakaplanong inisyatiba sa lugar bilang bahagi ng kanilang pagtulong sa mga Pilipinong mangingisda. Muling sinabi ni Pangulong Marcos Jr. na ginagawa ng gobyerno ang lahat ng makakaya upang tugunan ang mga aksyon ng China sa West Philippine Sea at matiyak na makakapaghanap buhay ang mga Pilipinong mangingisda roon. Binanggit niya ang pagsasaliksik ng iba't ibang pamamaraan upang masiguro ang kapayapaan at katatagan sa rehiyon. Panatilihing ang anumang posibleng pakikipag-ugnayan ay dapat gamitin sa lahat ng antas ng dialogo. Subalit tinututulan ng China ang posisyon ni Pangulong Marcos tungkol sa pagbabawal ng pangingisda. Iginiit na bukas sila sa dialogo, ngunit inaakusahan ng Pilipinas ng pagpapasimula ng kaguluhan. Ayon sa Ministry of Foreign Affairs ng China, walang dapat ikabahala hanggat walang nakakapinsalang aksyon na ginagawa, ngunit binatikos nila ang Pilipinas sa pagtaas ng tensyon. Ipinahayag din ng Philippine Navy ang suporta nito sa mga lokal na mangingisda na pumapasok sa mga pinagtatalunang teritoryo. Sinabi pa na bumaba ng bilang ng mga barko ng China sa lugar na mula sa 55 at ngayon ay nasa 19 na lamang ang nagpapatrolya sa West Philippine Sea. Sa kabila nito, tiniyak ng Philippine Navy na walang dahilan para matakot ang mga Pilipinong mangingisda at nangakong palalakasin ang mga patrolya. Muling iginiit ng Philippine Coast Guard na hindi kinikilala ng Pilipinas ang patakaran ng China at pinagtitibay ang mga karapatan ng bansa sa mga karagatang ito na suportado ng arbitral ruling na nagtatakda sa Panatag Shoal bilang isang lugar na pangisdaan ng mga Pilipino.